Maayong buntag kaninyong tanan and welcome na usab sa usa na pod ka edisyon sa tuwang kapihan sa Kadangpan Digital Media Forum. Ug niining edisyon na nata karon sa campus sa Task Force Davao dinhi sa Santa Ana Ward kung diin magahisgot kita sa mga butang lungsodnon ug nasudnon ilabi na sa hisgutan ng seguridad na diin ako, ikaw, kitang tanan adunay dakong kalambigitan. Ug sa way paglangay ato nang i-adjust ang ato ang pinulungan kay ang isa diri although makasabot pero ato na nang hatagan og pagtagad. Ating ipapakilala ang tagapagsalita ng Task Force Davao. Ito pong sitwasyon sa ating Davao City na kung saan nandun yung mga checkpoint. Pero ating ipapakilala si Major Avansado. Magandang umaga po. Sir, good morning, sir. Sir, Bisaya lang po to, sir. May sabot po ito. So okay. Sige po. Major, sir, Ronel Avansado, and good morning, sir. And I'm Major Ronel Avansado, the spokesperson of Task Force Davao. Maligayang pag-abot, sir, sa inyong diri sa hingpilan ng Task Force Davao nyo. Yes, salamat po. Yes, sir. O kauban na to ang tigpamaba sa Eastern Mindanao Command, kundi ang Davao City maoray sakop sa area of responsibility. Ang ato ang tigpamaba si Lieutenant Colonel Salvacion Salve Evangelista. Mayong buntag. Again, mayong buntag sa atong tanan, ilabi na sa mga viewers and listeners sa atong programa karon. Unya mahatagdag mga updates and other accomplishments under sa Joint Operation Area sa atong Eastern Mindanao Command. Mayong buntag. Okay. Una sa nato ang pangutana sa ato ang security cluster una sa ato ang Eastern Mindanao Command. Kumusta naman ang ato ang seguridad karon within the area of responsibility ilabi na sa hisgutanan sa ato ang kasundaluhan nga sakop niini sa atong lugar? Yes, sir, mahitungod anang atong peace and security sa joint operational area sa atong Eastern Mindanao Command. Then again, nagpabilin nga insurgency-free ang atong Davao Region and katong mga latest accomplishments nato and operational activities na nahimog reason na sa areas na ID nahurot na gyud ang ilang mga ginapangita nga communist terrorist group. So nagpabilin na lang ang atong North Central Regional Committee sa areas sa 4th Infantry Division o ang Northeastern Regional Party Committee na doon na pipila nga ihap sa atong CTGs nga ginapangita nila. And sa makanunayon nato ginasulti na hopefully by the end of this third quarter as we shift to external defense, medyo ang atong internal security operations is hinahinay na nato nga dili man siya totally biyaan, but then there are still sustainable activities nga pagabuhaton ng atong kasundaluhan ni ana. But then we shift our focus on our external defense operation. Okay. Aya pa nato ibalhin nga to kang Major Avansado sa tuwang Task Force Davao. Lieutenant Colonel, mangutana ko about sa tuwang para sa kasayuran pod unsa ni kini nga Eastern Mindanao Command ug unsa kini nga mandato overall sa tuwang kasundaluhan nga magpabiling gihapon ang mga seguridad sa tuwang syudad ug sa kinatibuk-an na within the area of responsibility hilabi na katong sa ingon natong pagbantay sa tuang komunidad especially sa GIDA areas. Kabahin ni ana sa atong mga naminaw karon og nagatan-aw kabahin ni ana ang atong Eastern Mindanao Command is committed in not just only preserving the peace and security but even the development in the whole joint operational area of Eastern Mindanao Command. Kabahin ni ana regarding sa atong mga joint task forces, we have the Joint Task Force Diamond, the Joint Task Force Aguilan, even yung atong Joint Task Force Sinayan, the newly activated Joint Task Force nato. Kini para ma-sustain nato ang whatever gains nga nakuha sa atong kasundaluhan. Again, as we shift to external defense operations, makanunayon gihapon ang pagbuhat og different focus military operations as we link to our different local government units and line government agencies and
ang pagtabang sa atong mga local chief executives is very crucial as we move no forward and as we sustain our peace and security sa atong respective joint operational area. Okay. Diretso ta kang Major Mansado sa role sa Task Force Davao. Para po sa kasayuran po, no, unsa kining role of mandato sa Task Force Davao anon sa paghatag og capsule kalinaw sa atong syudad sa Davao. Hinabi na dunay strategic nga mga checkpoints sa Sirawan, Lacson, Kalinan ug sa Lasa. Yes, sir. Sa lahat po, I'd just like to inform na yung mandato po ng Task Force Davao in support po sa mission given by higher headquarters, the 10ID and the Eastern Mindanao Command. Our mission or our mandate is to conduct anti- and counter-terrorism at the same time support the law enforcement operation dito sa Davao City. But our mandate is to conduct we are focused more on terrorism. And we are so happy na since the last blasting or last terroristic act na nangyari sa Davao City last 2016, up until now, ang inyong Task Force Davao ay nagpapabilin pa rin alerto and wala pang nangyayaring terroristic attack dito sa Davao City, and hopefully in the near future wala po itong mangyayari, at alam ko naman po na wala pong mangyayari dahil dito po sa support na binibigay ng local government unit and at the same time yung higher headquarters sa amin kung paano namin pinapatupad yung mandatong binigay sa amin ng Davao City at ng higher headquarters. Okay. Sir Major, I'd like to ask regarding sa, I don't know kung if you had the data regarding sa mga nangasakpan ng mga tao nga nagdala og mga contrabands Yes, na sir. naharang sa checkpoint, especially sa illegal drugs, sa mga suspicious items nga kabalamanta nga dunay mga tao nga magsamok-samok sa tuwa nga kanining but do you have the data with regards sa tulo ka checkpoints nga gina-monitor attempting na pasudlan sa mga dili maayo nga binuhatan? Yes, sir. From this month, sir, katapos lang mag-ura na ako ng atong Duao Davao. Masyadong busy yung naging June natin dahil sa marami activity. From this month, from 01 June to date, meron po tayong na-apprehend with regards of firearms. Meron po tayong na-apprehend na 2 tao. A total po ito ng mga 7 po na firearms ito na nakuha din sa kanila, na nagdala sila ng mga firearms ito sa atin sa Davao. And from January 1 to date, ngayon, meron na tayong apprehend na 19 ka-firearms with a total of 22 personalities. Dito po ito nakuha sa mga checkpoints po natin. When it comes to drugs naman, for this month only, from January 1 to date, from June 1 to date, this month, covering this month, naka-accomplish po tayo sa checkpoint natin in support to law enforcement operation na malapit-lapit kalating million of 470,000 worth of drugs na estimated price ng drugs na nakuha. When it comes naman sa from January 1 to date naman na accomplishment ng Task Force Davao in support sa law enforcement operation, nasa nearly 11 million na tayo or 10.9 million pesos yung worth ng illegal drugs and contrabands na nahuli natin dito. Ito po lahat ay na-accomplish po ito in support po at katuwang po namin dito yung kasamahan namin dito sa checkpoint, yung Davao City Police Office. Kung wala po sila, hindi po namin ito ma-plan dahil kasama po namin sila 24/7 sa mga checkpoints po natin. Okay. Ayan pa nato ihatag ang floor sa pangutana ni Tomas. Ato na lang pangutana, Major. With regards katong sa ongoing sa matag area na inyong ginasuruyan, of course, ginapasabot man po nato regardless kung Davaoenyo or non-Davaoenyo, for the understanding po na dapat matun-an po kung unsa ning culture of security. But of course, not everyone is aware about this existing mandate, which is of course the culture of security nga ginapatuman nato within the area sa Dakbayan sa Davao. And how will our students, our young minds, regardless kung Davaoenyo or not, nga dapat matun-an nila ang magbinantayon with regards sa dunay mga kadudahang butang na dapat i-report ngadto sa ato ang authorities in uniform? Yes, sir. Maganda pong tanong yun, sir, kasi we are advocating this or promulgating these acts of culture of security. Actually, sir, nung time po nung June 2020, by then Mayor, now the Vice President,
VP Sara, sir, nilagdaan po niya yung isang executive order dito po sa ating Dakbayan sa Davao, which is yung EO 41, that is an act ordering or encouraging the Davaoenos to encourage the Davaoenos to adopt the 4 acts of security. Yun po yung sir, yung volunteer, report, remind, and participate. Yun po yung mga acts po natin sa na-encourage natin sa mga Davaoenos na once pumasok po sila sa mga checkpoints po natin o lahat po ng security inspection na ginaganap ng mga security cluster dito sa Davao City, kailangan po nilang i-volunteer yung self nila for inspection. I mean, paano mag-volunteer? I mean, di na po kailangan na tatanungin ka for inspection, but you have to volunteer yourself for inspection. The second act is report. Ito po yung pinaka-importante po sa amin, sir, sa lahat ng security cluster. Kasi when we're talking about report, lahat po ng actions na gagawin ng security cluster maliban sa mga proactive namin na mga activities and prevention activities. Ito kasing report yung nag-trigger sa amin to conduct our mandate, lalo na sa mga nagre-report ng mga unattended baggage, mga kahina-hinalang tao na dito sa Dakbayan sa Davao City na hindi po makaya makover ng mga security cluster niya, sila po yung mismo magre-report sa amin. Ang tanong po nila, saan po daw tayo magre-report? I-report po natin diri sa atong 911 kasi yung 911 Davao City is functional and gumagana siya 24/7. When talking about remind naman, pangatlo sa remind, i-remind lang po natin yung mga katauhan natin, yung musulod sa Davao City, lalo ng mga relatives natin, na dito sa Davao City, higpit ang atong mga inspection din na ginaganap, lalo na sa mga health protocols, lalo na ngayon sir, may mga impacts ngayon dito sa atin. So, higpit po natin pinapatupad yan sa lahat ng establishments, lalo na sa mga checkpoints natin, yung security measure natin. And last is yung participate. Yung participate naman, sir, ito po yung sinasabi po natin, sir, na yung mga katauhan, organisasyon, na you have to participate in every security forums, meron man tayong security na mga briefing, or any security implementation dito sa Davao City. Ito, sir, part na po ito ng public awareness and sir, participation na din po ito as part sa amin, sir, na may palahad, sir, na ito po yung 4 acts of security, which is yung volunteer, report, remind, and participate, sir. Tomas, tanong ko kay Major Abansado, spokesperson sa Task Force Davao. Yes, sir. Sir, katong nadakpan ng mga illegal firearm uniform personnel, civilian, o unsa sir, mga bodyguard sa mga politiko? Yes, sir. Karamihan po nito, sir, is mga civilian po talaga po ito, sir. Meron din po mga, lalo na yung kasagsagan ng gun ban natin, sir. Meron po tayong mga sir, na mga walang meron man silang sir, mga license at saka pero in a violation of gun ban, sir, hinuhuli natin sila, so ina-apply natin sila. Ang meron po talagang part, sir, na manghuli sa kanila is yung PNP. Nandun po tayo sa checkpoint natin, sir, katuwang po natin yung PNP na pag nakita po natin, sir, in our visual search or in plain view, sir, na makita namin na meron silang dalang karga na baril na nakita namin in plain view, nandyan po yung kapulisan natin, sir, na 24/7 nagtatanong sa kanila. If they have the permits or they have the papers, kung meron naman, sir, kung meron ba silang exemption sa gun ban. Kaya karamihan po, sir, from January 1 to sir, total of 19 na po yung nakuha po natin ng violation for that COMELEC gun ban, sir. Regarding naman sa nahuli ng mga droga, sir, bilib ako sa mga checkpoints ninyo, lalo sa Sirawan. Kahit Yes, isang sasilang mahuli ninyo, talagang Yes, sir. matindi ang inspection ninyo siguro. Actually, sir, that is thank you for the compliment na kay sa amin, sir. Actually, sir, ang nag-trigger kasi nun, sir, dahil pag nagtanong po yung mga security inspector natin with the PNP and the Davao City, with us, sir, with the Davao City Police Office, ang una po yung tanong nila sa tao, sir, kaya magtaka sila, sir, good morning. And then, ang reply, sir, is kahina-hinala. So, meron pong point, sir, na maiba yung sagot, sir. So, dahil kailangan po, sir, na kailangan pag dumaan kayo sa checkpoint, kailangan po natin ipa-inspect yung mga bag natin. May ordinansa po sa Davao City na pinapatupad, sir, yung EO 48-2022. So, nung tinatanong na siya, sir, and then iba't iba yung sagot niya, lalo na sa mga kasamahan niya, hindi rin makasupport sa sagot niya. So, nagdududa kami. Actually, we're not after the drugs. We're after, sir, baka may mga dalang mga maliliit na mga IED, mga components ng IED, and then, in the process of titintinin na namin, sir, doon lang sila nakikita with the PNP na mayroon pala siyang dalang drugs na yun, sir. So, we are after mandate, sir, na baka may mga components yung, sir, yung mga blasting cap, maliliit lang po yun, sir. Mga wire, sir, mga detonating cord.
So yun po yung tinitignan namin, sir. Along the process, nakita namin na, sir, ano yun, sir? Andyan yung PNP natin to confirm that, and then aminin niya na, sir, drugs po ito. And then andyan agad yung PNP to apprehend the certain person. So bawat checkpoint ninyo, may mga PNP kayong kasama. Yes, sir. Meron po tayong PNP yan. 24/7 po yan dyan sila, sir. It support sa amin, sir. Sige. Baliktad kang Lieutenant Colonel Salve in terms na ingon na to ang mga remaining na mga remnants sa Bukidnon Bahin, no, within the AOR. Unsay ato nakita within the operations, and especially katong sa mga na-recover nga mga armas nga gibilin sa mga rebelding pundok when it comes na dunay mga military operations, and then we cannot predict kung naibilin na sa Mananang o sa may proseso ana in terms na nakitaan nga nabilin nga kaubanan sa rebelding pundok. Yes, kabahin ni Ana, no, as we adhere no, on our human rights, no, and then and our adherence to our international humanitarian law, we always give due respect, no, to those kind of individuals. They were given the right treatment. Daghan na ni Ana, no, ang mga nahitabo kung adunay mga samaran na rebelde, no, ginatambalan siya not only on the site but ginadala sila sa mga tambalanan, and then they were being taken care of rightfully, no, sa atong mga kasunduluhan and even sa atong mga medical specialists. Yes. Doon ba tayo, no, ingon na tong number of surrenderies nga balik sa sabakan sa balaod from the ingon na to sa pagsalmot sa rebelde kalihukan? Yes, sir. Kabahin ni Ana, no, we have a total of 3,934 individuals who were beneficiaries of our enhanced local comprehensive integration program of the government. This is a program given to our friends rescued or surrenderers who go back to the folds of the law. This program not only includes no livelihood activities but also immediate assistance were given to them. Meron silang mga educational benefits also. And even yung kanilang psychosocial interventions were also imparted to these individuals para as they go back to the mainstream, no, they will fully enjoy, no, what's really intended for them, what's due for them. What's good in this, mga good na sir, kay kaning programa na to, aside from the ECLIP, we have this mga local integration program also with the local government units. Diha no nagagikan ang mga immediate assistance nga ginahatag kanila. And then, talking about immediate assistance, no, ang atong mga respective local government units, no, walay puol no nga very supportive and committed also in giving this assistance to our friends rescued or ang atong mga former rebels, no, na mo join to our government. Lieutenant Colonel, in terms na katong inyong role sa Eastern Mindanao Command, doon ay mga previous ng mga nato events na doon ay mga symposium sa peace rally, labi na sa AOR, especially sa Mawab or sa Davao de Oro, kuha ko masayo. Kung saan yung kining importante para sa mga komunidad within the GIDA sa what pasabot nato sa atong mga katilingman na dapat ang gusto nila kapsayog kalinaw nga dili sila mapalingla sa mga remnants katong mga binuhatan sa pikas pundok o gusto nato na ang atong mga kabatanunan dili sila mapariwara sa ingon nato nga mga butang watay assurance kung makalingkaw sila buhi. Yes, kabahin ni Ana, ano sir, ang atong kasundaluhan kauban no ang other government agencies no nagpahigayon o nagkanilain na mga information awareness drive. Sometimes ang atong FR organization, no, is also very committed on that para mapahigayon no, o mapaabot sa kadaghanan nga dapat malayo kita or dapat kahibalutan no unsa ni nga mga grupo ang atong ginasudlan. And also, it is very important no, na ang matag usa is mahimong aware. It's because para malikayan nato kabaluta doon na daghang kinabuhi no nga nakalas or good thing na lang no kanang mga madakpan or makaplagan nga buhi no
through an encounters, but kana napaka na niyan, that's why we are encouraging no less than our Commander Eastern Mindanao Command, Lieutenant General Bergante, is always emphasizing the healing and reconciliation. As much as possible, kung kaya natin bumalik sa gobyerno, not through an encounter, babalik tayo. Again, through this healing and reconciliation and the different programs of the government, ginaagni nato ang kadaghanan, not to support, and also for those who are already in there, again, to go back to the folds of the law. Para we can, or they can also enjoy katong mga na tagamtaman karon sa ilang mga kaubanan, na naman tayo daghan, sir, mga friends rescued nato, former rebels who are already joining the government, and again enjoying those programs, they live peacefully, and uban pa nga, they were already granted with amnesty. Sa atong daghan na sila, so makita nato unsa ka seryoso ang gobyerno pag abot sa pagpahigayon na ng mga programa, kasi even the local populace is already speaking na di na gid sila gusto ang presensya sa atong mga communist terrorist group, kasi halos tanan na to nga mga encounters, tanan nga mga operations nga gipahigayon sa atong kusanduluhan, that is through the report of our local populace and even ang mga local chief executives nato. Okay. Before kang magtumas ng mga utana. Lieutenant Colonel, kumusta naman ang municipality of Kitaw-Taw, Bukidnon? I suppose na part man na sa AOR ang Eastern Mindanao Command. With regards sa itong mga kaigsunan natong IPs na matigsalog, especially once na nahimo ng infesting ground sa NPA ang municipality of Kitaw-Taw. Kumusta naman ang atong mga population o mga people o Kitaw-Taw sa nakatagamtam na karon na seguridad o sa Kaapsay Kalinaw from the atrocious na encounters between the NPA and karon nga nakatagamtam sila sa Kaapsay Kalinaw sa Kitaw-Taw? Yes, kana nga mga pangutana, sir, daghang kay salamat. Part of that is dako gid role again ang atong mga local government units. Those achievements would not be made possible kung military lang ang atong asahan. That is through the concerted efforts, collaborative activities ng atong mga local chief executives, ang atong mga programa sa panggobyerno. Again, concerted effort na siya. Dili lang na siya nahitabo tungod sa atong kusanduluhan. Yes, padayon niya na natagamtaman ang mga nahimong fruits of their labor also. And good thing that these individuals or these populace are very cooperative, and again, sila na gid mismo ang nagsalikway na nga mga grupo nga sa una naglihok sa ilang mga lugar and then nagsamok-samok kanila. So again, that's very good makita nato ang kaning tinatawag nato og collaboration ng matag agency na they believe na in their own little ways they can help to achieve yung dagko nga mga activities or accomplishments. Kasi again, mapasalamaton pud ta sa atong mga katawhan kay medyo talking about mind setting sa matag usa, medyo nawala na tong na sundalo na bahala niya na. So everyone has excuse me, meron silang kanya-kanyang role to undertake to achieve a better area nato or a better place nato. So, again, matag-usa na ay lain-lain ng role na gigampanan para ma-accomplish natin ang usa ka butang. So, yun yung napakagandang naging result, and then we hope na we can sustain this, and kay balutan nga kani nga mga butang accomplishment nato ma-sustain nato. Again, true pa rin sa mga katawhan nato. Kay dili gyud ni siya makaya kung sundalo ra gid ang atong asahan, kasi yung ang sundalo nato dili siya permanente na ng lugar. We move every place, na mga changes. Sabi nga nila walang constant but change, So yun, iba-iba. Sometimes there are other programs na ini-implement din ng iba't ibang units. So we are again encouraging everyone, local populace natin, local government units to help us na mapahigayon kini nga mga programa sa panggobyerno para tanan maka-benefit. Tomas. Ma'am, dili tinuod na ang mga wounded NPA, mga surrenderies nga kung nanas sa panggamhanan ginatorture kay kasagaran basta mga inana nga madunggan manggod
nga kung nakambiyag batalyon ng lugar, mga bagsik daw, yung madakpan, may mga wounded, iwasan or i-torture nila. Kung na mahadlok ang uban, mo surrender. Dili di ay tinuod. Kay matod ni mo ma'am, ginatambalan pa sila, ginahatagan sa unsay mga maayo alang sa ila. Yes sir, makita man na nato no kay again sa akong ginabalik pagdaghan at mga former rebels no, friends rescued nga sila mismo makasuti niyan how they were treated by our soldiers no, kana nga mga hisgutanan mga kuno na kung sa ano pa mga makaluma na kay na siya nga issue no, issue na lang na or propaganda na lang na no, sa uban nga gustong samukon no. Again dili kami ang makasuti ni ana, but we have these individuals no nga living proof no how they were again taken care of, dili lang sa sundalo but sa gobyerno. Nagsabi nga natin until now they are enjoying the fruits of going back to the government no. Sila mismo makasulti unsa gid ka tinuod ang programa sa gobyerno. Daghan na tanong nga mga successful individual no. To name some, we have Arian Ramos, we have Joy Sagino no. Those are already professionals coming from different schools before na were recruited by the NPA no. Sila daghan na nga maka pagpamatuod yun nga wala sila giunsa sa atong kasundaluhan no. Kasi very self-serving kung ako mismo sulti, but again we have a lot of individuals, sili lamang sila nga makapamatuod yun na giamuma sila sa atong gobyerno hangtod karon no. Kaya sila mismo din daghan pud no as per kung makita nato sir, not only research but sa atong statistics daghan ang nag-surrender tungod kay nakita nila no ang ilang makaubanan nga karon no na again enjoying the fruits of going back to the government. Yun ang as per po natin no statistics and survey, daghan ang nag-surrender tungod kay pag-surrender nila dili day tinuod no ang gipadagan sa kalihukan nga kung surrender ka na mahitabo nimo no. Kay tanan nga nag-surrender kita mo gyud nato sila mismo gyud ang magpamatuod niya. Yes, tama sir. Lieutenant Colonel, I don't know if you had the liberty to answer this question, pero I think there are some previous momentums nga duni gipahigayon nga decommissioning of firearms from the former rebels or friends return. Okay. But unsa ni kanang pamatud-an or ingon nato nga proseso in order na ma-decommission ang mga firearms na gigunitan from the former rebels and especially katong mga nag-weekend na mga guerrilla fronts? Kabahin sa pag-decommission dili kay ko ano-ano no kanang ang pag-decommission magod na ay proseso again, gina-validate ang matag armas. So anong usay pangutanan mo sir, unsa ang proseso ba? Proseso for the decommissioning sa mga weapons nga gigunitan sa mga former rebels, especially sa mga weekend guerrilla fronts. Gina-turn over magunat nato siya through sa our PNP, and we have also this group of individuals no na sila ang matawag na to og naagi kahanas no sa pag-check ni anang ilang mga armas. So mo lang na ako maihatag ng information about that. Kasi namo gud tay one gyud kanang specialized group no na again mag-check ni ana or ano ang process. Dili po na sa part sa atong military na atay other agency nga magabuhat og decommissioning ana. Turnover na to. Okay, turnover lang nato ka na Major Avanzado. With regards sa kumusta naman, of course, ang situation sa mga lugar sa Pakibato area o sa Marilog na nakatagamtampod sa Kahapsay o Kalinaw, and of course, wala gihapon nga napasagdan nga magbinantayon within sa security na kay basin naana po yung mga remaining remnants o mga remaining members sa nag-weekend na guerrilla fronts kay base magsamok-samok na sad within the area. Sir, first and foremost, sir, I would like to give emphasis dun sa sinabi ni Ma'am kanina na we are so lucky na yung support from the local government unit kasi sila po talaga yung katuwang namin dito at hindi po kakayanin ito na sundalo. Di gina kaya gid sir. Same as with Task Force Davao, bili po namo ni kaya nga maprotektahan ang buong Davao City sa mga pasulod kung umasa lang tayo sa mga security agency. Just like what we are saying ng commander namin na si Colonel Rodrigo Marinas, that security is everybody's responsibility.
meron po tayong katuwang lahat. Huwag na nating gusto ko lang ipaabot sa iba na huwag na natin yung nasa isip na trabaho man ng sundalo yan, trabaho man ng pulis yan. Kumbaga wala kayo pakialam sa ibang paligid. Huwag na natin yung gano'n ng klaseng mindset kasi wag katulad ng pag ganun pa rin yung mindset natin, yung terrorism na mangyayari sa Davao City, malaki yung chance na wala magre-reset. So, yung pinapaabot ng commander namin na everybody should have a commitment for security kasi based nga sa sinasabi ng survey na yung Davao City is one of the top 5 safest city dito sa Davao City. So panindigan na natin yun. It is mabigat sa hindi mabigat sa lahat sa atin, hindi lang sa amin, kasama sa mga Davaoeño kasi sila po yung bumubuo ng Davao City. Na pag may mangyari dito sa Davao City, although may role ang security agency, but it entails commitment dapat sa bawat isa sa atin. With regards naman sa tanong mo, sir, regarding sa Pakibato, well, meron kaming mga 11 tribes po, sir, na nag-handle po ng mga tribo po natin sento sa Davao City. And maganda po yung nagiging response nila, positive nila, sir, lalo na sa effort ng East Wingcom at ng 10 ID sa kabuhang effort ng East Wingcom, sir. Naubos talaga, sir, yung mga local na mga communist terrorist group sa Davao City. Naubos po talaga. At malaki po talaga pasalamat nila kasi ang Pakibato daw dati, sir, is hindi talaga pasukat. Alam natin na MPA. Ngayon, sir, developments there. Nandun po yung tourism, sir. Sa Pakibato, nakakapasok na po yung sinong tao, sir. At maganda po yung feedback ng mga bumisita po dun sa lugar, sir. In terms sa Davao City, sir, Pakibato is under the area of 10 3rd Brigade na po, sir. Okay. Doon sa Kalinan po natin. Ang sa amin lang, sir, to support, sir, na walang mangyayari dito sa Davao City in part of downtown Davao City kasi dito po kasi yung convergence ng mga activities ng mga tao at dito po hiniheld yung lahat na activities supported by the city. Yung mga, ngayon, sir, incoming Kadayawan, tapos na po yung duaw natin. Yes. So, lahat po talaga ng activities, sir, under pag dumaan sa clearance ng Public Safety and Security Office, dideploy po talaga ng security cluster na sa Davao City. And we are so happy na natapos yung Duaw Davao na zero incident for terrorism na nangyari. May mga petty crimes, pero yung mga petty crimes na yun, na-solve po yun ng mga PNP natin. Pero yung the rest, sir, zero incidents, sir. Kaya masaya kami, sir. And we are conducting, sir, we are not conducting, tapos na ba kami doon sa zero incident? Hindi po kami natapos doon, sir. We are conducting after activity review para by the next year na magkaroon din ng Duaw Davao, kung ano po yung gaps na nakikita namin doon, i-enhance po namin yun. Katuwang po namin dito yung lahat ng security cluster, kasama namin yung support from the Eastern Mindanao Command and the 10 ID. Same din, sir, we are at this mode, sir, still we're in heightened alert, sir, to the point na hindi naman talaga bumababa yung alertness namin pagdating sa mga checkpoint, and we are now in the process of capacity building or training with other agencies and other units for the preparation na naman, sir, sa incoming na Kadayawan this coming August. So, masaya po kami, sir, dahil sa Davao City, like sabi ni ma'am, the support of the local government of Davao. And we are happy, sir, with the new set of the government po ngayon sa atin, sir. We are looking forward, sir, working hand in hand together with them para matuloy lang po yung dakbayan sa Davao bilang peaceful city, sir, na Mindanao. Lieutenant Colonel, mag-ask ko regarding sa ingon nato nga nabayan no ongoing ingon nato nga recruitment na buot mahimo nga sundalo for this kay naikadaghanan if ever kay kung matanaw man ini nga mga live, I think na murag naay chance sa atuang mga kaigsuonan, mga estudyante nga buot mosalmot sa military training kung naaman nga recruitment. Baka naman sa pili meron. Yes, sir. Pakiano mo kayo. Sige, mamaya yan. Sa akin na is, with regards to recruitment, no, for those who wanted to join the armed forces, regardless kung anong branch of service, we have authorized FB pages or link no na kasi karon man good sir medyo online na ang atong application na ay mga authorized links no again and pages na pwede sila dito no mag-volunteer mag-signify of their intention to apply. And for those pages like diri sa atong sa area sa Mindanao, we have the ARO Mindanao, the Army Recruitment Office Mindanao for the Army.
wala may laing page siya na makita nato pud kung legit siya kasi daghan siya followers o daghan mga thread na makita. So for area ng Mindanao, we have the Aro Mindanao, dito na to makita ano ang mga requirements posted, ano man na siya kanang updated ang posting dito, no, even sa release, no, sa mga nakapasar sa exam is also being posted online na through sa mga official FB pages sa atong recruitment offices nato sa Army. O sa ato namang Air Force of Navy, they have also their official pages, no, na dito gyapon nila nagipahagayon ng ilang recruitment and ang mga instructions kung unsaon pagsugod. Kay just last month, no, last May man siguro to, ang atong Philippine Navy nagbahagayon og dakong mobile recruitment diri sa Davao region, diha sa Kampalakan. It's a 1 week, no, a series of examinations hangtod maabot sila sa medical and physical exam kung sino kasi makapasar ni adto. Katupod na among na-announce, but currently na puti upcoming exam no sa atong PMA, no? Yes, ma'am. Yes, ano na Mayroon po tayong exam sa PMA, sir, this coming July. Mag-start po siya sa July, sir. Last week po ng July. Kaya we're encouraging everyone na kung gusto niyo pong pumasok sa pagiging member ng Armed Forces of the Philippines bilang officers, we're encouraging you to apply online. Pwede mag-online, pwede din po mag-walkthrough, sir, sa saan po yung PMA natin na doon sa Baguio, doon sa Vilunao, sa AFP, sir. But we're encouraging everyone to apply online, sir, para ma-credit po yung pangalan nila. Doon naman sa PMA Facebook page, sir, nandun po yung mga requirements nila. And iikot po sila, sir. Meron po yung mga testing centers, sir, starting from July up to September this year, sir. So, after na September, sir, lalabas po yung mga result natin by November. Doon po makikita natin, sir, kung sino po yung mga nakapasok. And we're hopefully encouraging everyone kasi malaki po yung benefits natin sa nakukuha, sir, sa PMA. And at the same time, dito po yung opportunity, sir. Pinaka-rare opportunity na to serve the country with pride and honor, sir. At lalo na, sir, matulungan natin, sir. Not only in our motherland, sir. Siyempre, lalo na yung pamilya po natin, sir. Okay. Major Abansado and Lieutenant Colonel Evangelista, I don't know if you could answer this question, but doon na ba dayan nun na pahigayon na yung natong random drug testing sa atong mga kasundaluhan within terms nga nabasin kay wala takabantay sa atong mga sakop na basin nagagamit sa ginadili na droga within the area of responsibility sa inyong mga sakop. Doon na ba yan na hitabo kung nabay nag-positive nga miyembro sa atong kasundaluhan? Yes, yes, talking about the enforcement of that, sir, ang atong AFP, no, as a whole is zero tolerance on that. Kapag nakaplagan, no, nga positibo, and then they will undergo, no, so another test for confirmation, automatically, no, they will be discharged in the service. And on that random drug test, yes, nagabuhat nagbahigayon tani ana og random drug test. And aside, no, from the random drug test, makanunayan part of our medical, no, exams is na atay mga drug test, no, nga gipahigayon not only to schooling personnel but even, no, sa mga promotions nato and mga re-enlistment sa atong sundalo. So sir, part na sa among physical and medical examinations ang drug test. And the random drug test, yes, syempre unannounced, no, and as a result of that, kung naagi makaplagan, zero tolerance taliana. Yes, sir. Same with, sir. And Task Force Davao, you, sir, we have zero tolerance. Lalo na, sir, na kami yung nakikita sa palagi ng huli ng drugs. And we are not only checking those, sir, we are only checking our unit. Kasi pag may, sir, may internal cleansing din kami, sir, as part ng namin ng Philippine Army na zero tolerance, just like what said ni ma'am, sir. Di po namin yan binibigyan ng sir, na chance na magawa nila yan, sir. Okay. Sige. Lieutenant Colonel, I think kung nabay mapahigayon in terms sa atong mga participants, regardless kung member sa military or not, doon na ba ipahigayon nga ingon nato na fun shoot sa atong mga kaigsunan kay interesting man pod katong sa mga enthusiast or kung naaman nga what na try naman ng atong mga pag-practice sa target shooting. Yes, sir. No, I would like to take this opportunity, no, na
i-announce no o i-invite no ang atong mga kaigsuunan labi na diri sa Davao City or even Davao Region na kaya makaabot no sa mga venues nato. Part of our pre-anniversary activities, 19th year anniversary sa atong Eastern Mindanao Command, ano na tayo ipahigayon ng mga pre-anniversary activities. Una ni ana no kaning atong Commander's Cup. Sa atong Commander's Cup, no, this will be on July 26 and 27 dina sa atong Kampanakan. So for those individuals who would like to join, no, we will be also posting no advertisements on this. Pwede tang mo appeal no or mo uban. For civilian man gud nini say this is a 2-day, but para sa atong mga civilian individuals, they can join on July 27. It is an open cup, open for civilian, media, and other firing enthusiasts. That will be on July 27. And for our fun run, that will be on August 10. So, kamo, sir kita, join us in this endeavor as we, yung atong pagpahigayon sa atong fitness program na to. We have this fun run for 3 kilometers, 5 kilometers, and 10 kilometers at a very affordable registration fee, no? Kita-kita ta sa August 10 din sa coastal road diri sa Davao City. Again to join and also pre-celebrate no ang atong 19th anniversary sa atong Eastern Mindanao Command. Again natay mga i-post no through our FB page Eastern Mindanao Command. I-post na mo dito ang mga link for registration sa atong mga activity niini. And Fanan kumaan, ang atong EMC anniversary will be on August 28. Hopefully, ang atong SND na will be our guest of honor and speaker during that time. Yes, sir. For the task force Davao naman, sir, in connection sa fun shoot, baka lang kasi merong mag-take advantage yung sa activity na ito. So, pinapaabot ko lang na if you are really interested in joining the fun shoot, please acquire the necessary documents when passing through our checkpoints. Lalo na tapos na po yung gun ban, sir. Maraming excited na mga shooters na mag-join. At pag dumaan po kayo sa checkpoint, please volunteer na lang po. At pag makita po tayo na may mga dala po tayo mga baril na kasama po kayo sa fun shoot or kahit sa anong event ito sa Davao City, just present your documents. Wala na po problema sa amin yun, sir, pag may mga documents kasi ayaw lang namin talagang masingitan. Kumbaga, sir, ayaw namin may mga tao na mag-take advantage sa ganitong klase na makapasok. Sabihin lang na, sir, magpuputok kami. We're looking for documents pa rin, sir, para makita pa rin natin na yung checkpoint is walang pinipili. Participants ka man ng pancho to hindi, private ka man o naka-uniform, titignan pa rin namin, sir. Okay. Yes, Major. Okay. Lieutenant Colonel, before kang Thomas nga mangutana, speaking of running, doon na may instance na katong kasunduluhan nga although lisod ba nga i-maintain ang atong weight kay syempre ang build sa atong lawas di nato matansya pilang kilos sa katong pero na may instances nga murag halos kahangakon or murag di makaya sa ginaingon nga almost everyday nga pag maintain na pag-exercise ato nga kasunduluhan, especially nga naay halos dili maigo ang uniform, no, ma'am? The question is, doon na ba instance na murag dili makaya or doon na ba na discharge nga members sa kasundaluhan with regards nga dili makaya sa mandatory exercise or kung naaman? Yes. Naipipila pero para man good sa ato sa the AFP, no, it's as a whole, sir, no, para po sa kasayuran sa tanan. Ano na tayo ginatawag no na, as we maintain our physical fitness, we have these weekly activities, no, meron tayong physical fitness program, and then meron ding ibang, mga units, no, na they enroll to some fitness program na ideally intended to an individual. Yes. Kasi isa na sa ginatanaw no sa atong mga kasundaluhan, na dili na to pasagda, no? Sometimes you say it doesn't matter yung build natin as long as healthy tayo. Yung design kasi ng aming physical fitness test, no, the 3.2 kilometer run, the push-ups and sit-ups, mga table numbers of
sit-ups and push-ups na required as per age namin, ano siya, ideally, ano naman yan siya or pinag-aralan talaga yan through mga natin, sports sciences natin. So, ang ano natin is dapat healthy ang bawat isa so that you can perform yung physical fitness test na required to your age, no? And again, if you always adhere to weekly fitness program or fitness activities, rest assured makakomply ka naman talaga sa requirements sa'yo during physical fitness, no? Kasi alam natin as we grow old, yung natin bumababa yung metabolism natin. But isa yan siya ni look after lagi sa part ng moral and welfare ng ating makasanduluhan is hindi natin dapat pinapabayaan. That is why we have this again weekly physical fitness program sa bawat isa. Yes, sir. And to connect with that, sir, physical fitness is an individual's concern. Kumbaga, sir, sa'yo po yan. But as a part siya sa amin ni Ma'am, sir, na nasa organization kami, sir, na tinitignan ng mga tao na always kaming fit and ready to conduct an actions if there are certain event na mangyari. So, it is an individual's concern, but as a part of a unit, we should have maintained that kind of passing grade, sir. Meron kasing test na kinakandak sa amin annually, merong monthly, for our promotion, for any schooling, kinakandak po yan talaga siya, sir. Hindi po siya dapat malampasan kasi that is a test for yourself, sir, na you are qualified to be promoted, to undergo schooling with that, sir. So, as a part of the unit, sir, as a lookout sa mandate na kaya, sir, we should always be prepared for any instances, sir, to be physically fit, sir. Pwede sa lisod, no? Disiplina sa Yes, pagkaon. yes, sir. Kay lami ang baya ang pagkaon niya, di na nimo makontrol. Yes, sir. Tomas, Pasahit sa wala na sayod atong ipangutana sa atong tigpamapa sa Eastern Mindanao Kuman kung unsa kalawak ang ilang insakupan. Para masayod mo, tubagon na ni tigpamapa sa Eastern Mindanao Kuman. Okay, sir. Kabahin niya ang joint operational area sa itong Eastern Mindanao Command. That does not include yung land area natin, but we have also our naval forces and the air forces po natin ng Eastern Mindanao Command. Ang atong Eastern Mindanao Command is, sir, we are on the atong joint operation. It includes the regions 10, 11, 13, and parts of region 12. Muna, nakalapad, no? Ang atong area. And again, dili lang siya for our Philippine Army or ang atong mga army, but we also have our units under our naval Eastern Mindanao and ang atong tactical operations sa wing no Eastern Mindanao, which is our air forces po natin. Again, regions 10, 11, 13, and parts of region 12. For region 12, we have Kidapawan, Makilala, Sarangani, and this Araca, North Cotabato. And we also have yung parts nato sa Sarangani is only Malungon, Alabel, Glan, until Balot Island for our mga naval operations nato. Kana para sa wala na sayod. Sa sayod na mo, display ka na sa atong pamaba. Yes, ay kunin ko rin sa amin, ma'am. Sir, sa amin, baka tanong mo rin kayo kasi baka marami nagtanong kasi, sir. We're talking about task force Davao. Buong Davao ba talaga yung yun area sana namin? Itanong ko sa iyo. Sige, sir. So, i-connect lang po sa amin with binigay sa amin na area ng Eastern Mindanao Command na nakarantay na ID. Ang Davao, di po ito, ang area lang po namin, sir, is nasa 96 barangay lang po in downtown. Nahati po kasi yung Davao, sir. Meron siyang downtown, midtown, and uptown. So, sa lahat ng downtown Davao, sir, area po namin yan, sir. Covering of 96 barangay. But lahat ng entrances dito sa Davao City, meron po kaming major at saka minor checkpoints. Yung major checkpoints namin nasa Sirawan, Kalinan, and Turil. And then, when our previous commander, sir, nakita through aerial at saka through land, Recon, through vehicle, meron palang mga lugar na papasok sa Davao City na hindi ka na dumadaan sa mga major checkpoints na to. Just like coming from Nandigos, papasok ka sa Davao City. Yes. Di ka na papasok sa Davao akit ka na ng Barakatan, ilabas mo sa Malagos. So naglagay ulit kami ng minor checkpoints doon 24/7. Pag galing ka naman sa Bukidnon,
kakanan ka sa may barangay Gumalang bago papasok ng Kalinan, ang labas mo naman yung Malagos. So naglagay ulit kami ng isang minor checkpoints namin doon. Pag galing ka naman doon sa Tanaingod, papasok ka ng Pakibato, diretso ka ng Davao, hindi ka na nadaan ng Kalinan. Naglagay ulit kami sa may Dakudaw kasi doon po yung intersection. Checkpoints ulit kami doon, ang minor checkpoints. Pag galing ka naman sa Panabo, papasok ka, hindi ka na papasok sa Kasalasang checkpoint, kakanan ka, may dalawang way. Naglagay kami ng dalawang checkpoint doon sa Mahayag at saka sa may San Isidro na mga checkpoints. With that checkpoints alone, nasisecure na namin yung land. Land pa lang yun. In terms na naman sa sea, andyan po yung Coast Guard namin, mga Navy namin, under ng Eastern Cove. Sila po yung tumutulong sa amin dyan. Pati yung mga minor na route na lalagyan namin na dinadaongan ng mga minor din ng mga bangka na nag-take advantage, meron din kami nilagay sa may Bunawan, dito sa may Bukana, sa may Ilang, sa may Bukana, at saka sa Davao River. Naglagay din tayo ng checkpoints dyan. And when talking about air naman, meron din kaming checkpoint na binabantayan sa air. Saan naman to? Doon sa airport naman natin. So, land, sea, and water yung checkpoint ng Task Force Davao just to secure the Davao. Kasi Enough lang ba ito? No, we're not showing up na enough. Kaya nga, we're conducting massive information drive para lahat po tayo maghimahintay sa seguridad sa Davao City. so Yun po yun, sir. ang sakop ng Think ID ang Task Force Davao. Yun sana tanong ko ba. So ang Task Force Davao City only lang. In downtown Davao Downtown. City plus Plus. the whole area of Island Garden of Samad. So under na po siya ng Task Force Davao. Yes, sir. Malawak din pala. Yes, sir. Ganun po, sir. Actually, sir, under kami, sir, sa kanila, sa 10ID, and under kami kay East Minter Mindanao. Ang uniqueness ng sir ni Task Force Davao is they are focusing on counterterrorism. Counterterrorism. Yun yung pinaka-main na role ni Task Force Davao. Kaya Solely safety yung ang ano Davao. sa kanila. Yan. Solely Yes, sir. counterterrorism. Kaya safety ang Davao. Yes, sir. Safety ang Davao. Again, hindi nga lang hindi lang sa land, but sabi nga kanina yung even on sa air natin and sa naval natin. Yes. Andyan, meron tayong mga naka-deploy na forces ng Task Force Davao. Yes po. Okay. Murag niabot na ni sangkot ta sa katapusang pangutana because gusto naton na suliton naton na gustuhan ko man daghang mga pangutana pero syempre ako nang ireserba sa lain pang edisyon kung mahimo. So the last question ako nang ihatag kang major avanzado in terms na ino na to katong let's just say ang atong mga checkpoints, katong mga bus o van nga nagaagi pasulod og pagawas. Doon na ba instance na halos na magkapuliki or dunay panghuraw nga murag pasimple ra ba nga dunay wa kabantay sa atong security checkpoint na ni sulod na to kay pahipi ra verde ay kay with regards sa regardless kung naay sakyanan or none at all kung mabaktas ra ka you still have to volunteer yourself. Yes, sir. To discuss that with you, sir, when we are passing through checkpoints in Davao City, there's a conduct of checkpoints ng mga security personnel. You should always first volunteer yourself. Yes. Kung wala ka naman pong tinatago na masama at wala po naman po tayong dalang mga kontrabando sa bag natin, you have to volunteer yourself for inspection. Kung sinasabi nila, sir, na may mga tao na nag-take advantage, ang mga security personnel po dito, security agencies and other security classes sa Davao City, kasama ng mga tao, dito po namin nakita yung pagiging vigilant na kasi merong mga nagre-report, sir, na sir, merong kahinalang tao, merong kahinalang pagahing na iwan, Yes. nare-report po yan, sir. So we are very, very happy, sir, na our efforts in public awareness, our massive information drive against culture of security and the city ordinances, meron pong nakaka-receive, na-apply po nila yun. Kumbaga, nai-inherit sa kanila and we're so happy of that. Doon sa tanong naman, sir, na may maraming papasok, pag meron pong mga events sa Davao City, sir, marami po talagang papasok, sir, and we are lucky that, sir, na nagawa namin ng sequence o nagawa namin ng paraan na pag in bulk ang pasok ng mga biyahero at saka mga passengers, nag-augment po tayo, sir, from the PNP at saka Task Force Davao para talaga masigurado, sir, kasi we will never compromise the security
of Davao City, sir. Kahit na anong sabihin to, sir, na kuwan po sa amin yan, sir, na pinaka number one po namin yan, sir, yung security ng Davao City, sir. Kasi pag may mangyari po sa Davao City, sir, it will affect everything. Not only us, not only the security cluster na kasama sa Davao City at ng Ismingcom, it will affect everything. Pag may pagbusikan, sir, walang negosyo, walang turista, walang pasok, walang biyahe, takot yung mga tao, it will affect everything. And we will never compromise that, sir. So, kaya po higpit po yung seguridad po natin sa mga checkpoints po natin. Lalo na, sir, sa mga specified areas and during big events sa Davao City. Okay. It is 109 hours in military time terms. For example, kay niabot na ta sa tuwang paghinapos ni nga tong ika-upat na tong edisyon sa tuwang kapihan sa Kadangpan. And we will not let this go without sa tuwang ilang closing statement sa tuwang mga authorities in uniform. Unaon sa nato, ladies first, si Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista, ang tigpamakba sa Eastern Mindanao Command. Sir, daghang salamat no sa opportunity na naimbitahan kami karong adlaw. In behalf sa atong Eastern Mindanao Command, no, Commander Lieutenant General Luis Rex Deza Bergante, no, ang atong Ismincom makanunayon and always committed in preserving the peace, no, dili sa joint operational area sa atong Eastern Mindanao Command. And amo pong ginahangyo no ang atong mga kababayan no na to help us in sustaining the peace what we have achieved, and also is tabangan pud no nga makanunayon na ma-achieve na to ang just and lasting peace sa tibok area sa atong Eastern Mindanao Command. O sa makausap pa daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan. Major Avanzado. Sir, thank you again, sir, this opportunity na na-invite po kayo, sir, and always welcome po kayo sa inyong Task Force Davao. In behalf of my commander, Colonel Rodrigo Marinas Jr., ang gusto lang ipaabot ng aming commander na security in Davao City is everybody's concern. Ibig sabihin po, sir, security is not only a military and a police duty, but it is a civic duty. Kailangan po natin, sir, lahat i-apply ito kasi hindi po kakayanin at hindi po natin makuha ng inyong security cluster lamang. So, ang pinapaabot namin, sir, we are encouraging everyone na dito po sa Davao City, higpit po yung pinapatupad natin ng mga inspections at lahat ng itong inspection to ay para po to sa dakbayan ng Davao City. And we are also encouraging everyone sa mga biyaheros, sa mga turista, at sa mga lumulupyo dito sa Davao City na please adopt the culture of security. Yun po talaga yung pinapaabot ng commander namin na these 4 acts of culture of security could be a vital roles bawat isa sa atin, which is yung volunteer, report, remind, and participate. Thank you, sir, sa time na binigay niyo po sa amin, sir. With that, salamat kayo, Major Avanzado, Sir. ang spokesperson sa Task Force Davao, and Lieutenant Colonel Salve Evangelista, ang tigpamakba sa Eastern Mindanao Command. Dini natapos ang ato ang edisyon nining takna sa ato ang kapihan sa Kadangpan. O hangtod sunod edisyon sa ato ang kapihan sa laing panghiskutanan sa mga butang nga din ako, ikaw, kitang tanan adunay dakong kalambigitan. Kini ang inyong mga moderator Kadangpang Carlo Dulier ug Mang Tomas Avancenia Jr. Salamat ug maayong adlaw kaniyong tanan. Daghang salamat ug amping permente.